Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Maganda yung topic natin ngayon mga ka-Wonder dahil ito ay isang remedyo sa ating mga suliranin sa ating bansa. Sabi nila maraming tiwali at dapat daw palitan yung mga yan. Kahit palitan mo ng palitan yan, nasa nature ng tao yung pagiging corrupt, yung pagiging tiwali, yung evil in nature, nandiyan dyan sa isip at puso ng tao. Ngayon, sabi ng ibang mga eksperto, mas mainam kung palitan yung ating sistema, yung ating batas o yung ating constitution. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-Wonder. Para maiba naman tayo, hindi yung pare-parehas tayong topic ng mga content creator, magkakahawig na o magkakaparehas na. What I have with me is a copy ng Philippines Constitution. This adopts Federal Republic of the Philippines. Federalism. Pero hindi lang siya federalism, Sabi dito, federal, presidential, or unicameral. I believe the United States adopted the same, constitution, form of government. So yan, ang ating pag-uusapan. Ito po yung copy. And meron ng copy nito ang Kongreso. Ito po ay pinangunahan ng aming lead convener na si Sir Manny S.D. Lopez. Yan. Yang nasa photo. Yan. At yan po yung aming logo ng aming PCRI. And yours truly po ang gumawa ng logo na yan. And I'm so blessed to be part of this. Dahil ito yung mga kasama natin dito, mga dekalibreng mga tao. Mga simple lang, mababait, tahimik. Hindi madadaldal at may ingay, Pero sila ay may background way back sa mga history ng ating kasaysayan. Kasama dyan yung mga dating gobernador, dating mayors, dating mga mga iba dyan. Of course, kasama natin sila Professor Clarita Carlos, sila Madam Gati, may mga iba dyan, mga justices, mga governors and mayors ng mga kanyang lalawigan. Kasama dyan yung autonomous region, itong Mindanao. At marami pa, So, nandyan sila. At yung iba dyan, tumakbo na presidential, namely sila Attorney Dr. Joy Montemayor and si Sir Manny, I believe tumakbo rin siya noon as Vice President yata, But in time, maybe, kung makonsider sila, pwede silang tumakbo at botohin natin sila, mga ka-Wonder, dahil meron silang magandang adhikain sa ating bansa. So again, meron tayong copy rito, ng ating Philippine Constitution. Yan po yung logo. At yan po yung laman, from preamble to Article 19, Of course, yan. Yan po. Ang pangalan ng grupo is Philippine Constitution Reform Initiative or PCRI. So bakit kailangan, kasi pinagpipilian po kung ano bang dapat i-adapt. Ito bang federal parliamentary o federal unitary? O yun nga po. So dito sa draft, nakita natin federal and presidential. The same form of government US uses, So yun, bakit maganda ang federal presidential system? Dahil alam natin ang idea nito is the reform is decentralized power. Hindi nakasentro sa isa lang. Kumbaga, na-disseminate, Bakit maganda ito? To strengthen accountability and allow regions. Sa estado kasi ng Amerika, they have states. In our case, we have regions, So, yung mga region natin, region 1, 2, 3, 4, 5, yung mga lugar na yan, ay magiging independent po yan. Matagal na pong pinangako rin yan ng dating Pangulong Duterte pero hindi niya nagawa. Ganon din sa panahon ni PBBM, At ngayon nga, good thing na meron grupo, itong aming grupong Philippine Constitution Reform Initiative, na siyang pinangunahan ni Sir Manny Lopez, at ngayon ay may copy na po ang Kongreso na kanila po itong nire-review. And hopefully, kung mapasa ito, ito po ang mga mangyayari. Magkakaroon ng decentralization of power. Ibig sabihin, yung under form of government natin na unitary,
kung saan yung most decisions ay nanggagaling sa national government sa Manila, na tinatawag nga ng isang senador na Imperial Manila, no? No, ano advantage ng federalism? Of course, yung regions or states, magkakaroon sila ng greater autonomy, kasarinlan, no? Na i-manage yung kanilang mga affairs, yung kanilang mga kinagagalawan sa loob ng rehiyon, halimbawa Region 1, no? At tayong mga local governments ay magkakaroon ng mabilis na desisyon. Hindi na mag-aantay sa Maynila. No, hindi na mag-aantay sa approval ng central government, which is again here in Manila. So yung impact nito sa corruption, mga ka-wonder, dahil nga yung power is not centralized in a few national officials, nagiging mahirap, no? Mas mahirap, para sa large centralized corruption networks na i-dominate ang government. Kasi nagiging pinagmumulan ng corruption yung ating pamunuan ngayon. Kaya nga, tinan mo, hindi mo ma-deny, napakaraming sukab at ways how to corrupt, to kupit, from the kabanbayan of our country. Yan po. So, pangalawa, yung stronger local accountability. Sa federal system, mga ka-wonder, merong mga governors dyan or state leaders na magkakaroon ng greater responsibility and authority. So, yung kanila pong responsibility ngayon is magkakaroon, mas magiging malaki. Pati yung authority nila. Ano advantages niyan? So, yung mga citizens dyan, sa mga lugar na rehiyon, kung Ilocano ka man, Bisaya ka, Tagalog, kung saan ka nasasakupan, kayong mga citizen, tayong mga citizen, ay pagkakaroon ng mas madali, no? Ma-hold na yung mga leader na yan, na accountable sila sa ginawa nila. No? Ito pa'y batas, ha? Kung nakikita natin corrupt yan, tiwali yan, walang silbi, pwede natin silang i-hold accountable. Mapanagot natin sila. So, yung mga botante dyan, mga ka-wonder, alam na nila exactly kung sino yung responsable nakikita nila. Ngayon, sa nakikita natin, ngayon sa bansa natin, marami tayong nakitang responsible pero hindi na nanalo. No? Dahil dinadaan sa mga botohan. Of course, dapat nga yan, yung botohan na yan, magkaroon din ng pagbabago yan. Kasi minsan, yung bumuboto, sabi nga nila, I'm sorry sa term, yung bobotante. Sabi nga, vote wisely. Nagtatanong sa akin, sino ba si Wisely? Ibig sabihin, bumoto ka ng may talino. No? Alamin mo kung sino yung kandidatong binoboto mo. Alamin mo kung may bahid korupsyon. Alamin mo yung background niyan. No? So, madali silang mapanagot yan. Sa madaling salita in vernacular, mga ka-wonder. So, alam na nila kasi kung sino yung responsible dyan for failures. No? Hindi lang dahil responsable yung tao kung siya ay mabuti. Responsible din sa failures ng corruption, no, sa kanilang rehiyon. Halimbawa, yung impact nito. Yung officials cannot simply blame the national government for problems na gaya ng ginagawa ngayon, mga ka-wonder. So, yung ginagawa ngayon, pag may mali sila, meron nga tayo dyan kilala, yung ating BC, sisisihin yung presidente agad. So, in this form, yung mga nasa baba, yung mga congressman dyan na sinisisi si BBM dahil ang tagal daw nilang inaantay, mahilig sila magturo ng daliri nila easily. So, in this form of government, hindi nila magagawa yun, mga ka-wonder. They cannot simply blame the national government for problems. Number 3, yung competition between regions. Sabi nga nilang ng Mindanao, they felt that they're left behind, they're being ignored, belittled, no? So, hindi yun mangyayari. Kasi bakit? Federal na nga You have the autonomy, no? Sa inyo, sariling mga rehiyon. So, yung competition dyan, sa federal system, ay nagke-create ito, lumilikha ito ng healthy competition among states and regions. Pagalingan, pabonggahan ng region, yung aking rehiyon, mayaman, malakas, tignan mo, ang taas ng aming pondo. Ang madami kaming naibibuild, ang ganda ng aming ekonomiya, yung aming agrikultura, yung tingnan mo yung edukasyon namin, nagkakaroon ng magandang healthy competitions. No? Yan ang advantage niyan, yung mga region yan, magkakaroon ng to compete attracts investment. Ay, maganda pala rito sa lugar na to. Dito ako mag-i-invest. Dito sa Ilocos na to, sa parte na ito. O kaya dito ako sa parte ng
nitong Nueva Ecija dahil ito'y bahagi ng isang rehiyon na malakas at malako. No? Yung mga businesses and tourism diyan makakahikayat din dahil palalaguin mo rin yung turismo. Pagagandahin mo yung lugar, gagawa ka ng isang lugar diyan na attractive sa mga foreigners, magiging tourist spot, no? At of course, number one is yung secured ka, safe ka para ligtas sila diyang mamasyal. So yun, no, sa government are pressured to improve governance and reduce corruption to stay competitive. Kasi kung ikaw ay halatang kurakot, papatalsikin ka. At halata ka kasing accountable dyan. Layas ka dyan, hindi ka po pwede. Hindi po pwedeng nangyari. Si Alice Guo, naging mayor, hindi mo lang chinek ng gusto. May iba pa dyan na mga Chinese citizen pala. Oh. So grabe, kung yan mangyayari, makaka-attract tayo ng mga industries and jobs sa kanya-kanya mga rehiyon at malalaman kung sino yung magaling magpatakbo. Pang-apat, yung faster regional development. No, sa Philippines kasi, sa ating bansa, yung development dito has been long concentrated lang sa Manila. Sa Maynila, sabi nga ng isang Bisaya, I took the risk and ventured in Manila. No? Although, yung buhay nila doon is maayos naman, kumakain naman sila 3 times a day. But there is something lacking behind his mind, parang gano'n. So when I look at my phone, I always see that the glory of Manila, etc., the leverages, the jobs offered there, and the salary rate is higher than, of course, the provincial rate. So pumupunta sila sa Maynila, nakasentro lang sa Maynila. But in federalism, it won't happen again. No, bakit? Kasi yung mga regions like what I mentioned earlier, yung Mindanao or Visayas, no, could control more their revenues. Hindi na binababa. Sa kanila yung autonomy nga self-governing. No? So they could actually directly fund infrastructure. Magpapagpatayo kami ng building namin. Hindi na aantayin dito. Minsan yung ibang mga mayors, governors, naririnig ko, nakikiusap pa dito sa Maynila para bigyan sila ng pondo para makapagpatayo. No, yung i-develop yung kanilang agriculture and industries. Hindi na mangyari yun. Kasi propagating, self-governing, autonomy. So, ang impact niyan, so magkakaroon ng yung development becomes balance or even more balance across the country. Balance na. Kasi parang mangyayari niyan, mga ka-wonder, yung mga leaders, buntot mo, hila mo. So, magkakaroon pang-5 ng better cultural and regional representation. Yung Philippines kasi, alam natin, we have thousands of dialects, ano? We have our language, and we have our second as business language, English, and then we have dialects. So, we have many languages, cultures, and regional identities. So, ang advantage ng mga ka-wonder, yung mga region na ito, pwede silang mag-design ng kanilang mga polisiya na fit sa kanilang kultura at economic needs. Itong kailangan namin. So, we can actually we can actually develop our own needs based on our culture and economic needs. And then yung local government dyan, maintindihan nila yung local problems better than the national bureaucracy. Kasi yung bureaucracy ng national, nandun sila. Hindi naman lahat yan malalaman mo at matututukan mo. Ang point kasi tutok sa dami niyan, kaya nga nagde-delegate. Pero the problem is ganun pa rin. Kasi minsan nahahaluan. No? So, if you have your local government na sariling nakafocus, they could understand the problem. They understand their own problem, in fact, kasi nandun sila sa lugar nila. At ano yung kailangan nila. Pang-anim, reduce bureaucratic delays. Now, currently kasi, sa panahon natin ngayon, maraming mga proyekto na nagre-require ng approval. At dadaan yan, mga ka-wonder, hindi lang sa isang tao, sa multiple national agencies. Kung saan yung proyekto mo na gagawin na kung sino yung institution or agency na may kinalaman or control dyan. Siyempre, pag control dyan, kailangan may insurance, may check, may safety, may ganito pa, dadaan sa mga agencies. No? So, ang magiging advantage niyan para ma-reduce yung bureaucratic delays, yung federal states na siyang i-adapt natin, no? Kaya nitong i-improve yung mga project locally. Yung local project ng each region. Kaya niya yung i-approve. Kasi kailangan niya ng ating local group, ng ating mga kinasasukupan sa lokal. Itong kailangan namin. So, madalis nila yan ma-approve. Hindi na matatagal. Minsan may padulas pa yung iba dyan. No?
Minsan, ewan ko, dadaan pa sa bidding yan. Siyempre, isang lugar na to, nangangailangan din. So, in infrastructure dyan, projects can be implemented faster, in other words, mga ka-wonder. Ibig sabihin, this could help address yung problems like in transportation, kasi magagaling pa yan eh. Agriculture and local industries. No, yung nabanggit natin, which is actually major function sa lugar para mapatakbo ang kanila pong lokal na industriya o yung kanilang lokal na agrikultura, yung transportation. Pangpito, yung stronger checks and balances, no? Sa federal kasi or federal presidential system, yung power kasi, mga ka-wonder, is divided saan? Sa multiple ways, sa maraming paraan. Halimbawa, national versus state governments, or executive versus legislature versus judiciary. Nahahati nga. No? Three branches of government. No? So, yung structure na yan kasi, mga ka-wonder, is designed to prevent too much power in one place. Naka-disseminate. Divided in multiple ways. No? So, yan ang kagandahan, mga ka-wonder. Pangwalo, yung localized anti-corruption efforts, which is one of the major, if not the major, at least one of the major anti-corruption efforts with more independent regional governments. Ibig sabihin, yung anti-corruption policies natin ay ma-enforce natin at the regional level. Kung mataas ang krimen dyan, of course, may enforce mo yan. Kung mababa naman mataas, I believe, no? Bawat lugar sa estado may corruption, hindi mawawala yan. No? So, yung anti-corruption policy, mga ka-wonder, may enforce mo yan doon sa regional level. Laban sa korupsyon dito sa lugar na to, kaya binabantayan yung kabanyaman. May transparency. Maganda niyan yung may transparency para makita, pero actually may disadvantage din kapag alam ng buong taong bayan, no? Minsan I don't have the leverage to discuss about that, pero I assume na meron din disadvantage if yung pondo is lagi naka-post diyan sa barangay nyo, sa city hall nyo, nakita ng mga tao. But I think it's another healthy way, no? As a form of competition, na makita ng tao kung magkano yung pera ng kabangyaman, at least may transparency, no? So, citizens and media can monitor local officials more closely. Wala na rin sa malayo. Nandyan na nila. Within their reach. Mamomonitor na nila. Kung saan, bakit yung kalsadang ito ginagawa na naman? Nakaka-relate ba kayo? Maganda yung kalsada, pero winawasak na naman. Nakarinig ako dyan, Kasi may pondo eh. Hindi alam kung saan nilalagay yung pondo. Kasi pag yan ginawa, syempre may kickback. Laging may Korean mentality. Korean. Hindi yung Korean national. Yung Korean. Meron ba Korean? May mapapala ba Korean? Laging ganun. So, mababawasan yan. Kaya nga sana yung pag-search o yung combat against corruption, ibaba sa barangay level. Gaya na sabi ni Mayor Malonzo as the former mayor of Caloocan, sabi niya nga na dapat ibaba ang pag-check kasi nanggigigil yung marami akong kilala niyan. Kauupo lang, kagawad. Aba? Nakabili ng sasakyan. Nakabili ng isa pang sasakyan. Nakapagpaayos ng bahay. Wow, grabe Minsan ginagamit na lang yan pag wala ng trabaho. Naglilinis-linis lang sa bakura, nag-aayos ng sasakyan. And then eventually, napasok sa barangay, trabaho. And eventually, tumakbo. Ginamit lang na ladder, no? Para makakuha siya ng kanyang bread and butter. So, ginagawang hanap buhay na lang. No? Nakita natin yan. Tagal-tagal na sa barangay. Palitan silang pamilya, anak o asawa. No? Dapat mawala na yan. Kaya ma-approve na dapat yung anti-dynasty. Pababa, mula taas hanggang sa baba. No? Para ma-check yung affinity and consanguinity dyan. Na hindi inaabuso na parang dynasty na ang namumuno. No, yung smaller governments are often easier to scrutinize. Kaya mas maganda ito. Mas maliit, mas madaling bosisiin. Diba? Kaysa yung centralized bureaucracy. Panglima, yung policy innovation. Federal system allows regions. Dito sa atin, region 1 hanggang 12, hanggang autonomous. I don't know kung ilang region na tayo. No? Para makapag-experiment sila
sa kanilang sariling problema. Itong problema namin. We can experiment, no? Na polisiya, innovative policy para sa aming iba-ibang solusyon para sa aming sakop, no? Na maliit lang, mas maliit, mas madaling i-manage. Remember, gamitan natin ng konting biblical. Jesus Christ, when He came here, He just chose 12 men. He didn't choose battalion, legion. Hindi yung pinili niya. Kung mapapansin nyo, 12. And He chose both ordinary and, of course, some of them have had good background. Like Luke, he was a doctor. Matthew was a tax collector. No? And the others were fishermen. So He chose both. In-incorporate niya. And then He trained them. And then they became powerful people. And yung kanilang mga sinulat ay siyang ginagamit natin ngayon as reference. Imagine that. So, meaning, sa maliit, start ka. Kasi all great things, all big things starts from small beginnings. So, start ka sa maliit. Halimbawa, yung isang state or region, he may try or they may try a new agricultural policy. Uy, bago to. Why not try about this? Experiment ka nga eh. Try ka ng mga different solutions. Yung another naman may develop industrial zones or technology hubs. Kaya rito sa atin sa Maynila, at nakita natin na maayos. But then again, hindi porke nag-work doon, dito mag-work din. That is why you have to experiment for different solutions. If it works, then maganda. No? At kung hindi, siyempre maaring i-adapt naman ng iba. Bakit kaya hindi nag-work? Meron na silang blueprint to follow or not. So in other words, mga ka-wonder, yung successful policies can be copied by other regions gaya nga na nasabi ko. Nag-work dito, gayahin natin. Why not? Pang-sampu, reduce political dynasties. Potentially, mga ka-wonder, this is potential. Bakit? Yung supporters dito, they can argue federalism could weaken national politics. They could weaken national political dynasties. How? Of course, by creating more leadership positions at the regional level. No, titignan nila dyan. Maglalagay sila ng mas maraming leadership position, no, para pangasiwaan yung kanilang lugar, yung regional level. And allowing new local leaders to emerge. Hindi yung luma na sila at sila rin umiikot. At kung titignan nyo yung barangay nyo, halos napakalaki ng pondo pero halos wala kang nakikita. Paikot-ikot lang, pagawa-gawa nito, palinis-linis ng estero, nas babaha pa rin naman. No, yung mga circulatory type of problems na hindi yung one time, big time na nasusolusyonan mo. Bakit? Doon sa one time, big time, malaking pera na usually kinukupit ni kupitera at kupitero. No? Wala ka nakikita. So, mababawasan yung mga forma ng mga, tignan natin kung tatakbo pa sila. Dahil lumaki ang responsibility at hindi sila makakakupit. Dahil yan ay madaling scrutinize at mabantayan, no? So you have to allow the new leaders and local leaders to emerge. And however, it depends on a strong electoral forms. Then again, yun ang problema natin. Yung electoral form, mamaya mabotohin na naman itong si wala namang kwenta. Etong isa magaling, bago lang, hindi kilala pero may potential. Kaya sana, mabago yan yung ating electoral forms, yung ating botohan. No? Ano kayang magandang solusyon dyan para hindi lang gamitin itong mga tao, magpapadulas lang dyan, ngiting aso ka lang dyan, magpakabait-bait. May kilala ako dyan, bait-baitan lang, ngiting aso lang, nananalo na. Sana hindi mga sana masolusyonan yan, mga ganyan. So, ayan yung mga maganda dyan, mga ka-wonder, dito sa federalism. Yung important reality check natin dyan. Yung alam natin, yung federalism, may advantage siya. Pero hindi ko sinasabi itong overnight solution. Hindi siya lifetime solution. Hindi ko rin sinasabing band-aid solution ito, mga ka-wonder. Dahil hindi siya automatic solution sa corruption. But somehow, it can buffer, it can delay or suppress. But again, zero corruption, I'm not saying it's 100% possible. No? So because yung sinasabi rin natin, yung political dynasties and weak institutions remain. Corruption can simply shift from the national level to regional naman. No? Maaring mangyari yan. Kaya nga dapat dito,
magkaroon ng scrutiny. O mahirap, mga ka-wonder, kasi minsan mag-assign ka ng grupo. Tapos yung grupo niyan, bayaran din, suhulan din. No, para i-check and balance yung corruption. Kaya nga, kailangan, mga ka-wonder, this is why reforms must also include diyan sa bagong nilulunsad ng ating matalinong Pangulo at ng iba pang naglulunsad diyan. Itong strong anti-dynasty laws. Isabay natin yan sa pagbabago ng reforma ng institution. Judicial independence, no? And transparent budgeting, strong institutions like the Commission on Audit, yan yung ating dapat fortify. Then again, yung balikan natin yung nagkaroon dyan sa problema sa Senado at saka sa Supreme Court na sinabi nga ni Tito Sen na nagkaroon ng judicial legislative na o yung overreaching. Pero kasi meron palang ganong leverage ang Korte Suprema na pwede silang institute o gumawa ng ganong klaseng batas. Sana mai-stipulate yan sa batas, no, na walang ganon, no, para dahil dito lang yan sa judicial, parang dito lang yan sa legislative, so may mga ganon, mga ka-wonder. So to summarize, yung federal presidential isa siyang form of government na makakatulong sa ating bansa, no. Napakaganda nito kung ito pa'y mangyari na siyang inaasam nga ng dating Pangulong Duterte ni PBBM na maganda, no? Kita natin ang bansa maunlad kasi yung unitary or presidential form, ayon dito sa isang political analyst, hindi daw ito bagay sa atin dahil tayo ay maliit na bansa, tayo ay islands, maliit, hindi kagaya ng Amerika. They are in form of states, malaki ang kanilang lugar, mayaman ang kanila pong bansa, no? Parang ganoon ang sinabi niya na hindi ito bagay. So since maliit lang at kalat, islands, so why not adapt itong bagong form, which is itong bago natin, na siyang nasa kamay ngayon ng Kongreso at nire-review, itong federal presidential or unicameral form of government. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kayong masasabi. And then please give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung federal presidential or unicameral form of government na maganda para sa ating bansa. Kasabay ng mga binabago ngayon ng anti-dynasty, yung pagtibayin, fortify yung mga institutions na kumukombat o nagli-liquidate o nag-check sa mga corruption. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.